Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po no, Leo, July 23 or hanggang August 22 para po sa inyo ang card reading na to. So guys, remind ko lang po, pwede pong mag-resonate, pwede pong hindi. No? General card reading po ini, tingnan po natin kung ano po ang result. Okay, sa ngayon po guys, no, sa lahat po ng Leo, July 23 hanggang August 22, tingnan po natin kung ano po yung mindset or ano po yung kasalikuyang sitwasyon ninyo. Oh, travel, okay, tatawid po kayo ng dagat, ha, and this is a positive card, I mean to say journey, and tingnan natin kung ano po yung maging hadlang. Well, hindi ito hadlang. Parehas lang po, no? Parehas ito, travel by land or by sea. May travel kayo, Leo, ha? May aalis po kayo, no? And tingnan natin consciously kung anong iniisip po niyo ngayon. Oy, wow! Full, oh. Very happy, ha? Ang lahat ng Leo ngayon, ha? And consciously, yes, ito yung conscious ninyo, yung una, and then ito yung sa baba, tinatawag po nating subconscious or yung deep within you. Alright guys, na alam ko this both actually is travel, may work ka po, but magta-travel ka po because of work. And you are very positive right now, you are happy, you are confident, no? But deep inside actually may something po na parang alanganin ka po, no? Like, alanganin ka sa pera, no? Medyo mababa din po ang dugo nyo, no? Sorry, na-mention ko na naman yung sakit. Ito kasi yung parang deep inside you, gusto mo sanang mag-business. Kaso lang, hindi mo alam kung paano at kung saan ka po magsisimula. It is because you are focusing on something. You're focusing on something na hindi po siya nakakatulong po kung ano pong gusto mong mangyari. Kasi nga, kung gusto mong matuto po mag-business, magtuto ka po o mag-aral ka po about sa business po, no? And yeah, tingnan natin kung ano yung nakaraan mo. Yes, same dead or something like kaluluwa. Parang ang daming kaluluwang lumalabas ngayon, no? May nakita ako dito na kaya po minsan masakit ang ulo mo, minsan bumababa yung dugo mo kasi po hindi ka nga po nakakatulog po ng maayos, no? Pag may kaluluwa kasi na nakaano sa atin, kung minsan nakahiga na po tayo, ganun pa rin, no? Wala, gising yung diwa natin kapag ka, parang tigkaawaan ka or something like sinusundan ka po ng isang kaluluwa or may nakadikit po sa iyo na kaluluwa, no? Tingnan natin in the future. So, okay. Dito naman is just like work. Okay, work. Yes, gusto mong eto deep inside you sa work mo. Hindi ka pa ba confident sa work mo? Parang nakita ko naman dito, Leo, is just like you're very positive. Ang Leo kasi very yan sa mind, no? More on sa pera, more on sa project, more on sa positive thing, more on pataas, no? And ito naman sa work mo, parang yung work mo kasi is just like hindi sapat yung sahod, parang nakukulangan ka sa sahod mo. So you are thinking po na magnegosyo po or mag-umpisa po sa negosyo, which is good thinking, Leo. Actually ang card mo positive, no? Itong kaluluwa mo is in the past. Yung kaluluwa kasi natin, they are spirit. And pwede mo silang paalisin by way of sindihan mo sila ng kandila, and then every time isipin mo po yung kandila na ibigay talaga sa kanila. Ibigay mo sa kanila and then yung ask them to leave. Talaga pong kailangan po nilang umalis, hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Kung minsan kasi ganito lang po ang mangyari kung talaga pong kailangan. Kasi kung minsan ang pamisa hindi po siya tumatalab kapag ka ikaw po nag-iisip ka po na sa kanila, like meron ka pong sa kanila na hindi pa natapos. Kung minsan po talaga dumidikit sila kapag ka nangangailangan ka ng tulong or humihingi ka ng tulong sa kanila, no? And ito naman kasi is in the past na. I like your card right now, Leo. And you are very confident right now. Gusto mong mag-work, gusto mong mag-travel. And this is a very good one, no? Talaga pong alam kong makapagbiyahe ka. And deep inside within you, parang minsan po talaga pong ang work mo, parang hindi sapat or kulang po yung sahod, no? Hindi sapat yung kinikita mo. So that's why you are thinking mag-umpisa po ng bagong negosyo.
which is actually parang nagdalawang isip ka or merong kumukontra sa plano mo. And they want you to stick to your job, no? Parang sa ngayon kasi din sa sa negosyo mo kasi parang as I said, sa negosyo mo parang maraming kumukontra. Siguro family mo na parang wag ka na po mag-iwan sa trabaho mo, no? Or ikaw po itong magnegosyo akong ganito tapos wag na lang, ganito na lang. Magpaplano ka naman ng ganito ngayon. So, nag-aalanganin ka po, no? Ang gusto ko kasing isipin po natin na everything is just like, kahit sabihin po natin, there is someone else po na magdi-discourage po sa atin sa gusto po natin gawin. Which is actually, it is okay. Pero talaga pong ikaw pa rin mag-decide sa huli. Dapat kasi timbangin po natin kung eto ba maganda, kung ano po. Kung hindi naman kasi siya maganda, then itatry mo muna siyang ganito and then i-work out mo. But kung talagang gusto mo siya talaga, talagang gabi, araw, isipin mo siya. And mangyayari po yan sa iyo in a very soon. Kaya lang po, syempre, ingatan po ninyo kasi kung minsan, hindi po natin alam na yun palang iniisip po natin is like hindi po siya magbibigay po sa atin ng ganito ngaya. Planuhin ninyong maigi, no? Sa lahat po ng Leo, no? And awayan sa grupo, yes. Ito kasi, ito na sinabi ko sa iyo kanina na parang, magulo utak mo kasi nga, baka nga, paano, ganito nga, ganyan. Kasi ang iniisip mo kasi kailangan mo ng malaking halaga. Well, sabihin ko sa inyo guys, no, hindi actually pera ang kapital sa negosyo, kundi ikaw. Kung ano yung paniniwala mo, kung kaya mo ba, no, kung ano talaga ang gusto mo. And may nakita din po ako dito na may tao na parang malapit po ito sa iyo. And kuminsan po talaga pong nagkaroon ka ng problema sa parang nawawalan ka ng gana. Sometimes, no, may nakita po ako dito na bigla ka na lang pong malulungkot. You are walking away kasi parang baka po hindi po talaga ito mangyari, no. Ito ang ganda sana ng card na to. Wag na sana kasing wag na kasing pagdududahan po kung ano pa yung gusto mo, kung mag-succeed ka ba o hindi. Well, anyway, mamaya tapusin natin muna to. Okay, kasi ito sa Abril, no, Leo, pagdating sa Abril, pagdating po sa Aries. So, parehas po kayo, both po ngayon na month na to is just like compatible kayo, parehas ka po kayong Aries, no. Parehas po kayong apoy. Well, ang pinakasentro ng card mo is just like gusto mo na lang pong umuwi or umalis. Yes, work po ang dahilan. And as I said, gusto mo sanang sa work mo kulang ang sahod. So magda-divert ka po sa business. And kung minsan nag-aalangan ka kasi sabi ko nga is like kailangan mo po ng malaking kapital. And minsan talaga po nalulungkot ka siguro dahil po sa nanay mo na tumatanda na po siya ngayon. So gusto mo talaga po siyang bigyan po ng magandang buhay or something like that, no. But then minsan ano sa iyo na ano po sa iyo yung parang lagi ka pong malungkot or malungkot ka in a way na parang and I think hindi ikaw to, Leo, na parang may umaano sa iyo, may sumisira sa pangarap mo, parang may entity po na more on kasi ang pangarap mo talaga sana gusto mong magnegosyo kaso lang kailangan mo ng kapital. And then you are thinking kaya nalulungkot ka, and then after that okay, bayaan mo na yan, magtrabaho ka na lang po, saka na lang. And ang problema kasi nito kasi like yung kung balik tayo doon sa trabaho mo, it's just like parang ang pera mo hindi talaga siya sapat, and then kuminsan talaga po sumasakit na po yung ulo mo, nagagalit, naiinis ka na po sa sarili mo kasi nga po kuminsan kinakaya mo na lang. And lately talaga at the end of this journey po talaga pong gusto mo talagang umalis or mag-walk out ka or mag-ano ka po ng bagong trabaho or maglilipat ka po ng ibang trabaho. Tingnan natin kung anong maganda. So ito guys, so Leo, no, Leo, advice ko sa inyo, Leo, ha. Okay, alisin natin itong kaluluwa mo, and then after that, parang ibalik natin yung gusto mo sa negosyo. Ganito kasi yan. Sa lahat po ng gustong magnegosyo dyan, kahit na anong negosyo actually, hindi kapital ang kailangan.
And whether you believe me or not, hindi po talaga pera ang kapital sa negosyo para po ikaw mag-succeed. Although kailangan mo talaga siya, yes, but then actually ang pera darating po yan, kusang darating po yan kung ang mind mo talaga is ready na. Yung talagang, eto talaga ang gusto ko, ganito nga, ganyan. And then, pwede ka po mag-umpisa kung ano po kasing, kasi dito pa nga, nagpaplano ka po negosyo. And nagpaplano ka na sana, kaso lang, you are against it kasi nga kailangan mo ng malaking halaga. And ang negosyo kasi, kung tingnan po ninyo yung mga successful na negosyo, wala yan na meron silang malaking kapital. Kasi kung meron na silang pera, hindi sila magninegosyo. Di po ba? No? So, ang negosyo yan, it begins with an idea. It begins with your desire. It begins with something na you want to change. No? Kaya ka nagnegosyo because you want to change something. Like, gusto mong kumita ng mas malaki. Di po ba? Kaya nga po, ang trabaho mo is like kulang, sapat. Hindi siya sapat. So, that's why you are thinking, yes, magtatrabaho po ako, magninegosyo po ako. But then, pag na kaagad, wala akong kapital, no. As I said, walang, ang negosyo na nagsasucceed, it begins with an idea. Gusto mo siyang ganito. And since na yung heart mo, parang hobby mo rin siya, talagang gusto mo siya, paunti-unti mo siyang ginagawa habang may work ka pa. No? Alam niyo guys, no, alam mo kung anong ginagawa ko. Let's say, okay, mayroong mga pumipeste sa akin or I cannot work. Alright? I cannot work. So, actually guys, no, instead po kasi na maaburido ako, mahiga na lang po ako tapos isipin ko ng isipin. Doon na po yung mind ko sa kung anong gusto kong mangyari. If I like business or if I like money, if I want abundance, if I want money, nandoon na po yung isip ko, no, ano kaya ang mangyari pagka ganito nga. So, iniisip ko talagang may pera po ako, pasyal ko yung mga apo ko, and no limit. Kung minsan pag may bibilhin ako, ganito nga yan, mabibili ko siya. Nangangarap po ako ng gising noon, tapos inaano ko siya, finifeel ko talaga po siyang it's really happens. And then nangyayari. No, kasi sa akin, kasi nga, that is why, ang mga tao, hindi po sila nagsasucceed talaga, kasi nga, akala nila, lahat gagawin nila, ganito kaya, no, mas maganda po kayo talaga, na hindi ko kayo tinuturuan in a way po, natatamad-kamad kayo, hindi. Kasi ang mind po kasi natin, if you wanna use your mind talaga, use it wisely. Yung bagang, kung mag-spend ka man po something na to think about something, then yun na yung gusto mo. Yun lang ang isipin mo kung anong gusto mong mangyari. And then nakakaano pa ng damdamin, nakaano pa ng Kasi sa akin, we're not actually looking for money kasi nga ganito nga ganyan. Ang kasi natin yung exciting po, no, yung feeling po na kaya po yung pag meron ka pong ganito. Kaya itong Leo ngayon, kung gusto mo ng business, isipin mo ng isipin yung negosyo mo, ano bang negosyo ang gusto mo. Like Leo, okay, kung gusto mo ng milk tea, okay, isipin mo nga, habang nagtatrabaho ka dyan sa inaano mo, hindi naman nila alam kung anong iniisip mo Kasi yung trabaho mo, boring na siguro yan, kaya alam mo na talaga yung nag-click na ganito. So, ang mind mo, isipin mo ng okay, ano kaya ang negosyo pag may milk teahan ako? Ganitong flavor ang gagawin ko. Siguro bibili ako ng mga sample tapos magta-try po ako ng bago. Tapos ganito, ganyan. Gano'n kalaki yung negosyo, saan ko siya ilalagay. And then, dapat dudublin ko na yung sikap ko kasi nga, yung I'm employed for myself, no, talagang gano'n. And, siguro ang sarap nun paghaluan ng ganito, no, and pag masarap siguro pagka siguro mas maganda kung nasa harap po siya ng school, mas maganda siguro, guys, no, I actually you have to, if you want to succeed, it's not like you possess the idea, no. As this idea possess your mind, gabi, araw, at pagtulog, yun ang naiisip mo. No? Kasi, alam nyo, pag nai-inlove kayo, no? Pag nai-inlove tayo, di ba? Naranasan niyo yung kahit tulog ka, siya iniisip mo. Kasi nga, yung damdamin mo talaga po nag-uumapaw po sa saya kapag nakita mo siya. So,
isipin mo yun ang isipin. The same way with things that we want in our life. No? Kung ayaw mo ng kung gusto mo talagang magnegosyo, huwag kang mag-isip po ng delay, huwag ka po mag-give up po sa pangarap mo, kasi nga dahil kailangan mo ng paycheck buwan-buwan, kailangan mo ng pera, ganito nga, ganyan, and ang iniisip mo na lang, the best way is mag-abroad. No? Akala ng lahat, pagdating doon sa ibang bansa, okay ang life niyo. No? The more po kayong doon, kasi alam niyo, kahit malaki ang sahod doon, iniwan mo naman yung pamilya mo. Iniwan mo yung asawa mo. So, pagdating mo, oo nga, nagtatrabaho ka para sa kanila. Baka pagdating in the future po, yung pinagtatrabahoan mo, wala na sa'yo. No? Masakit yan isipin, guys, kasi ako galing po ako ng ibang bansa, no? And kung tutuusin sa atin lahat ngayon, ang mga tao, halos gusto talaga lahat mag-abroad na. Pero hindi niyo alam na gaano kahirap sa ibang bansa. And then, to sacrifice your family. So, ikaw kung gusto mo to, no, you can start business here kahit nandito lang po kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi niyo maumpisan physical, umpisahan niyo sa isip. Everything in this world actually comes from mental. Hindi mental hospital ha. Kundi sa lahat po siya sa pag-iisip lamang. Walang drug na ganito po guys kung walang nakakapag-isip na gumawa nito. No? Pero ngayon, ang ganda, lambot po niya, no? So, siya, very soft. Safe din po yung card ko. Pero kung isipin mo natin na, yeah, it's just only a bad idea. So, hindi mo pa siya kaya dapat isipin ninyo kung anong gusto niyo mangyari, and then isipin, at saka isipin, at saka isipin, at saka isipin, hanggang sa nangyari. That's the only how to manifest. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan 30 minutes ngayon mag-meditate, no. Kasi alam mo, pag masyado ka na pong kabisado sa ginagawa mo, kahit yung pagde-drive, no, pag kabisado ka na, hindi mo alam, nakarating ka na dito, pero ang isip mo nasa ibang lugar, no. Ganun po ang negosyo. Is actually, business comes from an idea, from the mind, tapos ninunurture mo dyan sa isip mo, ganito nga, ganyan. Tapos along the way guys, may papatak na lang sa iyo na, may mag-offer sa iyo, may ganito, may isip mo na lang, ganitong klaseng negosyo ang gawin ko. No? And then, magkakaroon ka talaga po ng diyan. Magkakaroon ka po talaga ng manifestation. Magiging physical, pagka lagi mo siyang iniisip. Alright guys, no? So, sa inyo, sa lahat po ng Leo, so, business, go for it guys. And, napakagandang, na para sa akin na, instead po kasing magiging empleyado kayo for life, mag-isip po kayo ng negosyo. Kasi, doon mo ma-express kung ano ka, kung sino ka, din kung ano talaga ang kakayahan mo. Rather than, nag-graduate ka po ng, halimbawa nga nursing, tapos nga nagtrabaho ka po sa ibang bansa, nagtrabaho ka po sa call center. And then, ito, hindi mo naman na gamit yung pinag-aralan mo talaga kasi po iba man po ang way po ng call center. Kaso lang, meron ka pong tinatawag nga pong titulo para po ikaw makapasok po dyan. Actually, ang pinag-aralan mo, lang yan, kumbaga sa akin, pahapiyaw lang po yan kung sino ka, kung ano ka. Pero sa actual na mundo, doon makikita mo kung ano ka, kung sino ka, at ano po ang kakayahan mo. Kaya go for it, no? Okay, Leo, and hope na po kayo. Mayroon pa akong magandang mensahe po sa inyo. Bye po!